Okay, good morning, good morning, good morning Philippines, Luz Beminda, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga kababayang Pilipino kung saan man dako ng mundo. At tayo magkakarinigan at dito po ay magkakaroon tayo ng balitaan, mga kaganapan pangyari dito sa ating bansang Pilipinas at bibigyan natin ng komentaryo. Ang inyo pong narinig, ang inyong lingkod, Sumaway. At Juliet Salabo po at good morning po sa inyong lahat. Siyempre, ng oras na naman tayo magkakasama-sama para po sa ating ano man po yung mga issues sa inyong mga lugar. Pwede po kayong magbigay sa amin ng mensahe. Okay. Yan po na mag-text o tumawag sa 0975-716-7255. Okay, at good morning sa ating mga bayaning magsasaka na talagang nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan, pagkain, ang ating mga mangingisda, ang ating mga bayaning OFW na nagsasampa po dito ng mga dolyares. Kaya ang ating ekonomiya ay malaking tulong po yun. Mabuhay po kayong lahat at good morning sa lahat ng mga namumuno sa ating gobyerno. Mula barangay hanggang LGU at congressman, senador, at sa lahat po ng mga gabinete ng ating pamahalaan. Good morning. Okay, partner, tuloy tayo. Alam mo, nabanggit mo yung magsasaka Kaya naalala ko tuloy na yung mga tanim nila, ibibili daw ng sinag ng Miller Palay Trader. Ayun, maganda naman yun. Ang kaganda nito, sa mas mataas na presyo. At ang sabi nga, higit 1 million na magsasaka ang makikinabang. Diba magandang balita yan, partner? Ayan, maganda yun para sa ating mga magsasaka. Kasi dumadaing na ho talaga sila. Tanim sila ng tanim, mura lang po binibili ang kanilang mga anim palay. Yes. Kaya nga nung makamakailan, umihirit sila at hindi na po sila napagbigyan. At okay naman, yung sinag at dito nga ay malaking tulong sa ating mga magsasaka na kung sila ang bibili ng mga aning palay sa mas mataas na halaga. Yun, tama. Di ba? Kaya, siyempre, sino ba makikinabang yan? Tayo din, tayong mga Pilipino na makain ng kanin. Mahilig tayo sa rice, di ba? Siyempre. Kaya, At saka yung sisipagin, yung mga magsasaka. Tama. At maiwasan na yung pag-aangkat. Kasi yung Department of Agriculture, ay siyempre, pagka may kakulangan dito, sa ating bansa, yung mga bigas, umaangkat po yan. Yung asukal, umaangkat po yan. Yung pa ibang mga pangangailangan, ay agad pong umaangkat na para tayo ay may supply. Tama. Pero sa isang banda, pagka ganyan ang balita at good news sa ating mga farmers, mga magsasaka, ay magsisikap sila. At yung iba, talagang kasi talagang dito po sa atin, sa Pilipinas, marami na po ang nadidismaya na mga magsasaka. Pagka sa kabila ng kanilang pagsisikap, ay hindi pa rin sila umaasenso. Meron magmula nung bata hanggang sa tumanda, ganun pa rin, magsasaka pa rin. Kaya yung iba, binebenta yung mga lupa at ginagawa naman ng ibang mga developer, binibili, ginagawang subdivision. Kaya dapat ay magpasa sa kamara na meron pong alituntunin o alinsunod na gumawa sila ng batas na hindi po dapat ibenta yung mga sakahan o bigyan nila ng limitasyon. Kasi karamihan talaga, yung iba binebenta na. Sa mga iba't ibang lalawigan, Region 2, Region 1, Region 4. Ang dami po dyan na talagang mga subdivision. At wala na. Yung ibang, dati ay pinagmamalaki yung agrikultura na yung sakahan. Maging sa lalawigan ng Cavite, na sikat po ang agrikultura, yung mga magsasaka. Sa ngayon po, halos puro subdivision na. At pagka nakapanayam natin, ang mayor at sinasabi na talagang yung iba na may pag-aari ng lupa ay tinatamad ng magsaka, ibinebenta na lang. Yung kanilang mga sakahan at ginagawa naman subdivision. Para yung yung mga kasama nila, yung nagbabantay, nagpapalago ng kanilang mga sakahan, ay wala na rin sasakahin.
Actually, kasi karamihan naman sa mga may mga sakahan, may mga ari ng lupa, nasa abroad, partner. Tama, okay. Kaya pagka binebenta na. Kaya dapat ay may maipasang batas na hindi basta magbebenta at yan ay dapat ay titingnan ang location at lilimitasyon. Bibigyan ng limitasyon yan. Tama, Kasi baka mamaya ay maging maluwag, benta ng benta. Susunod, puro angkat na lang tayo ng bigas. Wala na nagtatanim. Hindi po ba? Yes, oo. Anyway, may iba tayo partner, yun namang asukal. Kasi may na naman may nasabat na naman ng Bureau of Customs ng asukal na galing Thailand. Ayun. Mahigit aabot na 228 million ang halaga ng napuslit na asukal. Ayun, just sa Bureau of Customs. Oo. Kasi ang partner, sa totoo lang, matagal nang ginagawa yan. Matagal nang marami nakakalusot yan. At pag yan ay nakalusot, kawawa ang ating bayan, ang mga consumer. Kasi yung mga imported na asukal, yan ang dadagsa sa pamilihan. Yung sariling atin, hindi na mabibili. Tama. At sinasabi ng Bureau of Customs na kumbaga, inimbestigahan nila, inusisa yung container na asukal na nahuli na mula po sa bansang Thailand na wala pong kakulang dokumento at wala pong permit para yan ay yung inangkat na asukal na yan. Kaya dapat po alamin, imbestigahan kung sino ang nasa likod niyan at kung sino nagmamayari na dapat po ay bigyan ng kaparusahan. Tama. Kasi maraming gumagawa niyan Talagang buti nga minahuli. Kasi nga kung ang mga tiwali ang makakahuli at kasagwat ng mga smuggler, yari po tayo. Andiyan po yung kikita sila ng kamal-kamal na pera, kawawa naman ang ating bansa. At tayo ay talagang kawawa yung ating industriya ng asukal, lalo na yung manananim ng mga tubo na umaasa sa ganung hanap buhay. Di ba, partner? Oo. Kasi yung, alam mo naman, ang mga natin dito, marami tayong, bakanting lote na ginagawang kanina ng mga ginagawang asukal. Ayun, tubo, lalo sa Batangas, dyan. Ayan. Oo, kaya, kawawa naman yung mga natin dito kung mag-aangkat tayo. Ginagawa tuloy, nagpapasok po sa mga smuggling. Kasi alam mo, partner, hindi may iwasan yan. Diyan kasi kumikita yung mga tiwaling opisyal. Yung pag-aangkat, smuggling. Kasi pagka dyan sa Bureau of Customs, hindi nawawala yung smuggling. Kaya dapat ang maiupo dyan, yung talagang makikita natin na tapat sa serbisyo, sa kanyang panunungkulan. Yung sinumpang tungkulin para sa bayan, ay ganapin niya. Kasi marami talaga dyan mga tiwali. Pag nakalusot kasi yung mga smuggler, marami silang papakinabangan. Malaking kita. Kaya yan, siyempre, pag nakalustot siya, sunod-sunod na. Yung sinasabi natin na talagang dapat ay mahigpit na pagbabantay at mahigpit na yung pagpapairal ng batas dyan sa Bureau of Customs. Oo. Kaya kabila ng mahal na bilihin ngayon, Diyos ko, talaga naman po, mapapadyos ko na lang kayo sa mahal ng bilihin. Dahil ngayon, partner, pagpapasko na, hindi Benas ang Pasko. Kasi yung ang Leche Buenas, hindi na buena. Mahal-mahal na bilihin, di ba? Tataas pa ng 10% yung mga dilata, mga Ayan kumbaga, sinasabi nga ng DTI, hanggang 10% lang. Yan pakiusap niya sa mga, syempre, mga manufacturer. Kasi alam nyo, mga kababayan, pagka sumasapit ang bear at sinasabi natin dito sa ating programa, andyan na po yung sinasabing tumataas po ang mga pangunahing bilihin. Lalo na po yung ating ginagamit o inihanda sa mga Noche Buena, Medianoche, ay sinasamantala po. Diyan naman po natin tinatawagan ng pansin ng DTI. Magkaroon po tayo ng monitoring. Tingnan po natin yung mga yung nangaabuso. Yung overpricing. At yun nga, kamakailang partner, nabanggit mo yan, minahuli na bodega. Yung mga galing sa sunog na mga item, binebenta ng mura. Kinakalawang na yung mga dilata. Makikita natin na talagang halos nailigtas sa sunog. Sunog pa yung mga etiketa. Yun
Anong nahuli yun at nasabat at sinasabi na sila gusto lang makatulong para maangkop o yung makayanan ng sambayan ng Pilipino yung presyo ng mga dilata at ibang bilihin. Aba, itong yung katwiran po na yun ay hindi tama. Kasi po, yung sinasabi mong nabalita nun, dalawang magkapatid kumain ng dilata na may kalawang namatay. Yun naman ano yun, kumbaga, na-stock yun Matagal na naka-stock. Yung galing sa sunog. Oo. Nabenta ng, di ba, binili sa grocery. Tindahan, in-stock. Parang ganun. Kumbaga yung... overstock na. Oo, mga kabataan, hindi na chinecheck. Kaya nga, double check po tayo kung ano yung mga naka-stock na mga pagkain sa ating mga bahay. Tsaka yung galing yung sa sunog. Yes. Nainitan na ho yan Kumbaga, yung sardinas, kumulo na yan. Kasi naano na magiging laso na ho yun. Bibili nga ho tayo ng mura. Ang papakainin natin ng ating pamilya. Mabibingit sa alanganin o yung ang kanilang buhay, maaaring magkaroon sila ng grabing sakit. Huwag ho natin tangkilikan yung mga mura. Lalo na yung mga galing sa sunog na sinasabi ng ilang mga negosyante at yan ay patuloy na binebenta para raw makatikim naman o makabili ang ating mahirap. Huwag tayong bibili niyan. Yan pong mga galing sa sunog na yan, huwag natin tangkilikin. Okay, partner? Okay, balikan natin yung partner. Tayo mag-hanap buhay muna. Sa mga naghahanap ng metal scraps, mangyari lamang po na tawagan at kontakin si Mrs. Emma Resus sa numerong 0917-418-7247. Ang may-ari ng Emrys Trading. Sila po ay nagbabuy and sell ng mga metal scraps. At kung nais mong maging investor para sa mining and heavy equipment, mag-text o tumawag sa 0917-418-7247 and look for Mrs. Emma Resus. Ang Emrys Trading po ay matatagpuan sa Tansa, Cavite. Ikaw ba ay naghahanap ng upholstery shop? Pagtungo lamang sa Sammy's Upholstery Shop na matatagpuan sa kahabaan ng Arnaldo Highway sa Purok 2, Sitio Sulucan, Barangay Santiago, Dartia City, Cavite. Hanapin lamang si Mr. Sammy Conda or Samuel Conda at mag-text o tumawag sa cellphone number na 0947-781-8318 or 0955-587-7669. Sila ay gumagawa po ng made-to-order na sopa, upuan ng motor, cover set, set overhaul repair, flooring carpet, trapal ng owner, bubong ng owner, radiator repair, set cover ng mga kotse, jeep, bus, at kung ano-ano pa. Okay, at yan po kung may problema ka sa upholstery, okay ho. At dyan lang magtungo sa Sammy Upholstery. At tuloy tayo partner, ang programang ito yatid po sa inyo ng T-Bound Milk Tea. 38 pesos, maraming pagpipiliang flavor. Open for franchise, contact number lang po ng inyong lingkod 0917-751-1203. At ang aking PM ay 0997-431-2678. Maganda po yung may hanap buhay na may negosyo pa. Tsaka masarap, mura pa. Ayun. At iba yung may extra income. Tama, Sa hirap ng buhay po at nagdaan ng 2 taong mahigit na pandemic, kailangan ng diskarte, kailangan ng negosyo, kailangan ng pagkakakitaan. Extra income. Yan. At kung kailangan nyo pa rin ng extra income, mag-iFern na rin di po kayo. Yan. Ang produkto po ng iFern ay talagang garantisadong tested and proven. Maganda ang mga produkto, ang Power Trio at ang Fern C. Siyempre, may mga Aurora products din yung partner. May toothpaste. Kaya, kung ikaw ay gusto mo karoon ng extra income at siyempre, gusto mo magnegosyo o full negosyo, pwede. Mag-full time. Yan, full time. Yun. Anyway, partner, balik tayo doon sa issue natin kanina, no? Kasi sa totoo lang, napakaraming na ngayon ay produkto na hindi lang dilata yung medyo nagkakaroon ng problema, no? Kasi yung ibang pagkain din, tulad ng mga meat, may nakakalasong din, partner. O siyempre, pagka halimbawa yung kagaya ng mga nabibiling frozen foods. Ayun. Yan. Kaya nga dapat tayo ay
doble ingat pag tayo bumibili, lalo-lalo na kung ipapakain po natin sa ating pamilya. At tingnan po natin maigi kung yung binibili natin ay fresh. Hindi yun, partner. Kasi yung mga Pilipino, alam mo naman, mahilig sa mura. Ha? At yung Siyempre, iba mura. naman talaga ang gusto frozen. Oo. Ang binibili kasi mas mura na. Mura na. Sinasabing wala ng bakterya dahil nababad sa lamig. Mm-mm. Sa isang banda po ay siyempre, iba yung puro sariwa ang binibili. Di ba? Okay. Kasi halimbawa ho, at tayo bumili ng frozen, di natin alam kung yan ay namatay sa sakit, kung yan ay double dead niya na sinasabi, namatay sa pagod, namatay sa ibang virus, bibili natin. Siyempre, ando rin pa rin ho yung kahit nalutuin mo, may virus pa rin yun. Oo, Di ba? tama. Kaya ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Tingnan natin, sisain natin yung ating bibilin. Bago natin bitiwan ng ating ibabayad, tingnan muna ang quality ng ating babayaran. Tama, oo. Anyway, partner, malapit na yung pasukan ng face-to-face. Ang sabi nga, magkakaroon tayo ng blended learning, sabi ng DepEd. At pinapayagan ang mga ang mga ngayon kasi bago November 2, yung mga school, parang practice. Mag-i-start na sila ngayon. Mag-exercise muna, practices para malaman kung magiging epektibo. Oo. Ngayon, tuloy-tuloy yan. Ngayon, pagka talagang maganda yung tuloy na talaga. Sa November 2, ang start ng face-to-face. Pero, may, ang private school naman, ay pinapayagan ng DepEd na mag-blended. Parang pwedeng mag-modular, pwede ding mag-face-to-face. Ayun. Parang gano'n. Kasi, Online, pwede rin. Depende kasi yan. Pag pribado, mahirap kontrolin eh. Nasa kanilang desisyon. Tama. Magamat sumusunod sila sa yung alinsunod sa DepEd, iba yung pribado. Oo. Kasi yung pampubliko, talagang yan sakop at lahat ng alituntunin ng DepEd dapat sundin. Tama. Ang sinasabi naman natin dyan, dapat yung sinasabing back to fully face-to-face ang ating mga estudyante, dapat to talaga pag-aralan maigi. Tingnan muna. Kasi pwede naman salitan di ba? Tama, oo. Isang linggong module, isang linggong face-to-face. At palitan ng mga estudyante para hindi ma-pull sa classroom. Tama. At hindi magkaroon ng hawahan. At dyan nga po, tinitingnan din yung mga estudyante ay mahigpit na dapat bantayan. Tama. Pagka merong case na nilalagnat o parang may trangkaso, huwag nang papasukin. Baka mamaya COVID yun, hindi natin alam. Baka hawa. Dadami ang hawahan. Kaya sa akin lang, para sa akin na partner, hindi naman dapat na i-push yung full face-to-face classes dahil 2 taon nga mahigit na nagkaroon tayo ng pandemic. Bakit nakaraos? Oo, nakaraos. Okay naman. At naging maganda naman ang resulta ng pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Tama, oo. Kaya nga, ako, sa akin sa personal kong opinion, mas gusto ko pa rin yung, modular na lang kung modular. Kasi sa totoo lang, andyan pa rin naman andyan pa rin naman yung si COVID-19. At meron pang mag-variant. Alam mo ba yun? Yung XBB Omicron na variant. Kasi nasabi yung sub-variant. Kaya nga, pero yan hindi pa rin naman talaga nadidetect hanggang ngayon kung meron nga dito sa ating yung XBB Omicron sub-variant. Ayan. Kaya yan kumbaga, sinasabi nga, napakalaki pa rin talaga ng kaso natin dito ngayon. Kahapon naitala partner nasa 1,938 pa rin. Malaki ang pa rin. bagong kaso ng COVID-19. Kaya talagang sabi nga, wag pa rin po tayo magpakakampante. Palagi pa rin po tayong susunod sa health protocol. Keep social distancing. Kaya, alam mo, hindi maaalis ng mga magulang na mag-alala. Lalo-lalo na kung mga elementary. Kasi maliliit pa yan Lalong-lalo na yung mga kinder, grade 1 hanggang grade 6. Yan ang talagang bata pa yung katawan yan. Kumbaga,
hindi pa kaya labanan kung ano man yung mga virus na darating sa buhay Hindi, nila. tsaka hindi sila sumusunod sa alituntunin. Basta ang iniisip lang yan, maki-join, banding sa mga classmate. Oo. Hindi alam na sila mahahawa o ano yung mangyayari sa kanila kahit na merong sakit yung kausap nila. Tama. Bali, wala. Hindi sila marunong umiwas. Kasi nga, bata. Di ba? Yun, oo. Yun. Dapat yung tingnan natin. Bata talaga, kasi Oo, bata. kasi bata. Oo, kaya nga, lagi nating pakaisipin po kung ano man po yung ating ibibigay sa ating sa mga tao, kung ano yung mga sinasabi ninyong pag-iingat. Lagi po nating tawag dito, Sa isip, yung sa health isip protocol. yan, oo. Yung paghugas Lagi pa ng rin- kamay. Yan. Yung pag-sterilize, yung paggamit ng alcohol. At yung social distancing. Ang most important po, huwag niyong kakalimutan, magsuot ng mask. Yun. Yeah. Always wear your face mask. Mas na makakaligtas ka sa sakit. Pag ikaw ay masyadong maingat. Di ba? Kaya nga, always wear your face mask kung saan man kayo pupunta, outdoor or indoor. Kasi lalo-lalo na kung crowded yung pupuntahan ninyo. Kaya nga, ano naman partner, hindi lang naman talaga yung ang problema eh. Dahil, eto nga, nagkakaroon tayo ngayon ng sinasabing outbreak daw sa cholera at diarrhea. Ayun. Sa tubig. Sa tubig yan. Yan, oo. At sabi niya, laganap na naman ngayon sa pagkain daw yun, lalo-lalo na yung mga ginagamit na yelo. Kasi di ba ang yelo, saan ba kinukuha yan? Siyempre, tubig di ba yan. tubig pa rin yan? Nabubuin. So ngayon, ang iniisip ng mga tao, siyempre, ang mga bata hindi man iisipin na madumi yung kakainin niya eh. Bibili lang yan dahil gusto niya, masarap. Tama. Yun ang tingin niya. Pero ang balik nun, hindi nila alam na magkakasakit sila. Lalong-lalo na pag yung pagkain nasa labas. Ayun. Yun, oo. Pero may alituntunin naman na pinahiralan DepEd na bawal yung mga yung mga nagtitinda sa labas ng Oo, school. pero hindi pa rin Yung mga maiiwasan. ambulant vendor. Oo. Kasi mga ambulant vendor, yan po ay hindi po concern yan. Yung tinitinda nila, hindi natin malang quality. At tulad na sinasabi mo, partner, yung tubig na ginagamit ay maaaring hindi mineral water. Oo. Gripo, direct on gripo lang. Or poso. Oo, poso. Kasi wala silang concern dyan. Oo. Basta sila makapaghanap buhay. Yung mga mantika na ginagamit sa mga fishball, kikiam, yung street food na pinagpiprituhan, 2 buwan, 3 buwan na, hindi pinapalitan, maitim na. Kasi hindi rin sila concern, hindi naman sila kakain nun. Tama. Tinitinda lang. No? At yung iba pang mga paninda na nakita natin, nakabuyang-yang, yung mga inihaw, yung mga barbecue, banana Q, nilalangaw, mag-iwan po ng virus ang langaw doon. Oo. At nakakain ng ating mga anak na bibili ron. Kaya dapat po totally iban, ipagbawal, at yan ay sa pamuno at sa kautusan ng pamunuan ng mga eskwelahan. Yung mga principal. Oo. Dapat po bigyan nyo ng mahigpit na pagbabawal ang mga ambulant vendor. Dahil meron naman kayo kantin sa loob. Itindan nyo yung mga kapakinabangan ng mga estudyante sa kanilang kalusugan para maiwasan yung sinasabi natin na yung pagkakasakit, lalo na yung diarrhea, ay talagang ngayon ay talagang talamak marami ang nagkakasakit. Dahil nga po yan ay nagmumula sa mga maruruming tubig na may bakterya. O yung kagaya ng mga baha, nabababad yung tubo, may buta, papasukin ng virus, ng mikrorobyo, pupunta sa mga tahanan, iinumin, hindi pa kukuluan. Ayun na po ang diarrhea. Diba? Oo, kaya nga, ingat-ingat po tayo. Hindi lang po COVID-19 ng laganap, marami pa. Kaya andyan yung kalaban natin, alam mo na, yung dengue. Diba? Alam mo. Kaya nga, sunod-sunod yan eh. Kumbaga partner yung bukod sa pagkain, sa hangin, andyan naman yung mga pesting lamok. Kaya panatilihin nating malinis yung ating kapaligiran. Lagi po tayo magpapagpag ng mga paligid natin, lalo-lalo na yung mga nasa facility ng loob ng school, yung mga puno dyan. Siyempre, partner, kaya minsan pag uuwi ang bata, may lagnat na, may dahil
yun nga, ang iisipin mo dahil nahawa nga ng COVID-19, pero hindi, baka lamok yan. Maraming Yun, pagmumulan. oo. Kasi, kaya nga sa ospital, natatakot yung iba eh. Magpa-check up eh. Medyo milagnat, sinipon eh. COVID-19 na. Hindi na palalabas yung COVID-19 na. Lalo na nung kasagsagan. Oo, tama. Talagang nakakatakot. Sa ngayon po, ang COVID-19, hindi na po ganong, kumbaga, hindi na ganong epektado dahil marami ng bakunado. Oo. At yung bakunado, dapat magpa-booster. Oo. At yung nagpa-booster na, dapat mag-ingat pa rin, mag-mask pa rin. Oo. Hindi ko mo may booster ka, hindi ka natatablan. Tama. Di ba? Kaya nga, yun nga, sabi nga ng Department of Health, yung, di ba tayo ay nagpa-vaccine na, nagpa-booster pa. Kumbaga, yung ngayon, ang tinatatakutan nga, yung XBB na yan, kumbaga, partner, kahit ikaw ay vaccinated, hindi ka, kumbaga, malakas daw to eh. Sobra. Kaya nakakatakot. Ilan lang ngayon magpupuli face-to-face tayo. Ayun nga, sinasabi ng Department of Health na Oo. maaaring may nakapasok, hindi pa natin na di-detain. Hindi pa natin na yung kumbaga na-detect. Na talagang yan ay kung ano ang magiging resulta sa taong magkakaroon po ng sinasabing variant na yan. Actually po, marami ng mga variant. Magmula nung nag-COVID-19 mga variant, ang dami nang nagsulputan na variant. Saan ho ba nang gagaling ang mga yan? Yung mga variant na yan na laging... Mga eksperto lang ang nakakaalam yung partner. Ang masama nga ay nakakapagbigay pangamba, takot sa ating mga mamayan. Lalo na po yung sinasabi natin na yung variant na sinasabi mo sa ngayon XBB, na mas Omicron. delikado. Okay, XBB, sige. Omicron sub-variant. Kaya nga, doble ingat po. Talagang marami tayo ngayong iwasang mga sakit. Kaya nga, bago tayo umalis sa bahay natin, tignan po natin yung ating mga anak kung ay okay sila. Yan. Dahil ito, partner, merong natagpuang grade 7 student, natagpuang patay partner. Sa may bukid nun. Lantapan bukid nun, natagpuan siya. Sabihin ni... Oo, yung bata, 16 years old na, and nagpaalam na magdi-disco. Ako, yun ang mahirap. Ay sa investigasyon, yan ba hinalay? Hinalay po, at nanghuli naman na yung mga suspect at mga na rin naman, nasa hustong gulang na. Ayun yung sinasabi natin, na tayo po wag maging masyadong maluwag sa ating mga anak. Tama, oo. Nagpaalam, magdi-disco, yung pala, pinatay na, ginahasa. Kasi po, yung ating mga kabataan, sa panahon na ito, talagang may init. Marami ang mga naglipa ng mga masasamang loob dyan. Siyempre, yan dyan po yung mga nasa impluensya ng alak o yung pinagbabawal na gamot. Hindi na nila naisip na sila may mga kapatid na babae. Ang nanay nila babae. Basta mairaos yung kanilang makamundong pagnanasa, ang masama pinapatay pa. Tama. Hindi na naawa. Kaya sa mga ganyang mga biktima at yung mga suspect, dapat dyan bigyan ng mabigat na kaparusahan. Tama. Dahil yung ganyang panggagahas at pagpatay, kaya nga sinasabi nga natin, dito sa programa, pabor po tayo na ibalik yung hatol na bitay, yung kamatayan. Kahit na sinasabing yan ilabag sa kautusan ng mga simbahan katoliko sa iba pa, yung sobrang brutal na krimen, parang hindi na ho yata dapat isipin yun. Dapat ay sapitin ng mga kriminal o yung mga ganyang hatol para hindi pamarisan. Tama, At maraming matatakot nagagawa pa ng ganong karasan. Lalo na yung mga career ng mga drug. Yung mga milyon-milyon ng halaga. Talagang dapat po ayan ay mga ibitay. Para yung iba na gusto magnegosyo ng droga, na dyan sila kumikita ng malaking salapi sa madaling pamamaraan, ay matakot. At ayan ay talagang isa sa dapat gawin ng ating pamahalaan. Yung ipus dyan sa Kamara, dyan po sa Senado, na sana ay maibalik yung hatol na kamatayan o bitay sa mga masasamang loob na walang budget, walang puso na gumawa ng kriminal.
Yung mga kriminal na kabrutal-brutal. Tama. Di ba, oo. partner? Kaya po, ingatan po natin yung ating mga anak. Talagang ako, personal ko, inaantabayanan yung mga anak ko. Kahit babae yan o lalaki. Kasi alam mo, wala nang pili-pili ngayon ang krimen eh. Babae o lalaki, talaga naman. Talagang, Lahat. oo, kaya yung mga mahal natin sa buhay, yung pag tayo umalis sa ating bahay, always check po yung ating mga anak. At bago tayo matulog, kumpleto po ang ating mga anak. Ayun. Yan. At ang mahalaga po, may communication to Tama. each other. Kaya nga, dahil ngayon, nga may mga cellphone, yan. high-tech na tayo. High-tech na. Kaya pwede kahit wala ka sa bahay, tumawag ka, check mo yung mga anak mo. Maliban na lang kung nagisinungaling yung anak ko sa'yo. Ayun. Meron matigas ang ulo eh. Oo, meron kasi talagang gano'n ma, andito ako sa bahay, pero wala. Diba yung gano'n? Yung pala, atin ng disco, atin ng Oo. birthday party. Kaya- Yung mga mahilig sa umatis sa mga ganyan, sa mga event-event, iyan ang napapahamak. Kasi andyan na po yung sinasabi natin, sumasapit ang gabi, hindi nila namamalayan. At pag uwi, doon inaabangan na sila ng mga kriminal. Yun, tama. Kaya, yun lang. Malungkot man, tuloy pa rin ang buhay at tayo ay, eto nga, marami pa tayong kakaharaping problema. Yung sinasabi natin, taas na naman ang gasolina ngayon, partner. Gasolina, mataas na naman ang mga crudo. Kasi nga, Oo, kaya nga ang mga, mga driver ay humihingi sila ng tinatawag na, anong tag doon? Surge. rush hour, Surge fee. additional 1 peso. Yan. O yung increase ng pamasahe. Between 5 to 8, rush hour yan. Oo. Pero ang tanong nga po ron, hindi pa inaaproba ng LTFRB dahil tinitingnan pa rin po ang sitwasyon. At may mga opinion na bawat yung iba naman, Oo. mapapakinggan natin, pumapayag, yung iba hindi. Oo. Kasi ang opinion, ikaw. Oras lang naman ang pinag-iba. Oo. Bakit kailangan dagdagan ng pasahe? Tama, oo. Kaya Di ba? nga, sabi nga nung iba, kasi, yung iba kasi sabi, hindi yan maipapatupad dahil, alam mo naman yung mga jeepney driver, kahit hindi rush hour yan, yung nasabing, na lang yan, Dahilan na lang. surge, price surge na yan, ay, kahit hindi rush hour, tiyak, gagamitin nila yan. Dahil, binigyan na sila ng karapatan. Tsaka magkakaroon Yun. ng pagtatalo. Kaya nga, Oo. Baga may basbas ng LTFRB. Kaya, malamang, baka magsimula ng Gulo. gulo o away sa lansangan. Between driver, pasahero, Yes. konduktor at operator to driver, marami magkakaroon ng gulo. Kaya dapat po yan Pag-isipan mabuti. Pag-isipan mabuti. At ito naman mga pasang Mazda, Piston, at yung Jeepney Federation of the Philippines, sa mga samahan ng mga operator at mga jeepney bus, dapat po ay tingnan nyo ang sitwasyon. Tama. Kasi yung mga, alam nyo naman nasa pandemic pa tayo. Hindi yung pag naisip nyo na lang, ay gusto nyo agad na i-propose. At siyempre, pinag-aaralan mo yan. Hindi yung basta-basta na lang. Okay, Tama, partner? yes. Oo, kaya nga, kung hindi rin lang mahalaga na hindi tayo aalis sa bahay natin, wag na tayong umalis. Wala ka naman pupuntahan. Okay, kung may sasakyan ka naman, sa mahal ng crudo, ngayon, ang dagdag, halos 1 peso and 80 centimo. Sa gasolina. At sa kerosene, 2 piso. Sa diesel, 2 pesos mahigit po ang dagdag. At pataas na po ng pataas, sunod-sunod na po yan, linggo-linggo tataas. Oo. Ano na po ba? Si Juan de la Cruz. Tama. Oo. Kahit may sakyan ka, pang gasolina lang, baka mahirapan ka. Kung wala namang importanteng lalakarin, bit ka pag aalis, di ba? Tama, oo. Okay. Anyway, congratulations sa mga batang kabataan dyan sa General Trias City, Cavite. At namahagi pala ng bag yung ating Congressman Antonio Oni Ferrer ng mga school supplies at bags sa mga batang Gentryseño. Ayun. Yan. Magandang Yan, tulong joint yan. project po ng Team Gentry. Siyempre, sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor, Luis John Ferrer IV, at Vice Mayor Jonas Porto Dabugen, at siyempre, ng buong sanggunian members. Ayun. Yan. Yan ang oo. alagang Ferrer. Yan, oo, tama. Tinitingnan natin ang mga magagandang programa, proyekto, kaya patuloy yung napag-unlad ng Gentryseño. Yan, oo. At Okay. saka, yan, meron tayong, kumbaga, partner, tumitingin tayo ng mga project ng ating lungsod dyan sa General Trias, Cavite. Yan, magkakaroon po ng
Eto, may peso updates po ngayong araw. 17 ngayon, di ba, partner? 17. Yes, ngayong araw na to ay dinaganap po yung kauna-unahang DOLE, Integrated Livelihood Program o DILP, Orientation and Project Site Validation. Kung saan 186 na beneficiaries na Gentriseños ang mabibigyan ng pangkabuhayan ng programa ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan ng City Government of General Trias through Public Employment Service. Syempre, dyan po sa City Park ng Barangay San Juan, 1, then General Trias City, Cavite. Ang pagbibigyan ng livelihood program ng kababayan Gentriseño ay bahagi po ng prioridad ng programa ng butihing Mayor Luis John Perdiport at Congressman Oni Ferrer at Vice Mayor Jonas Portulabugen at buong sanggunian members. Ayun, Yan. napakaganda po. Congratulations po sa inyong lahat. At syempre, congratulations din sa bago nating partner. Na- Yung ating si Mr. Paul Soriano, ang film director na yan yung asawa asawa niya, yan ni Gonzaga. Tony Gonzaga. Ah. O na itiniga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidential Advisor for Creative Communication. Ayun, nanumpa na yan. Nanumpa na. O, at may kasabay na. dyan, may kasabay, kulang pa. Ang kasabay niya na si Comelec Chairman George Garcia na nanumpa na rin po na ay permanente ng inappoint. Diyan po sa Comelec. At yung dalawa pang Comelec official na nanumpa po kasabay ni Soriano. Yun, At yan po ay... Hindi ko na yun. Kumbaga na-overlook ako doon, partner. Congrats sa inyo, ha? Congratulations At sana po. ay, ito nga partner, nabanggit mo, ha? Yan nga sa Comelec. At sinasabi nga po, yung pagpapaliban ng SK at chairman na election this coming December 5, 2022, at yan po ililipat sa next year, October 5, 2023, ay may sinulong po si Attorney Makalintal na sinasabi na wala pong karapatan ang Kamara at Senado na ipagpaliban yung barangay at SK election na iyan ay ayon sa saligang batas. At siya ay nagsumiti ng sinasabi natin dyan sa Supreme Court. Sumiti siya ng petisyon. Petition. At pagka po nakakuha ng TRO, ay iyan ay maaaring matuloy ang eleksyon. At ayon naman kay Jingo Estrada at kay Senadora Amy Marcos, ay may karapatan naman daw ang Kamara at Senado na ipagpaliban at ipagpatuloy at i-appoint pa rin yung mga dating barangay captain na nahalal at sa susunod na lang ganapin na yung eleksyon. Subalit kung yan po ay mababasura sa korte, ay tuluyan na pong walang eleksyon. Kaya hindi pa tayo sure kung ito ay matutuloy pa o hindi dahil ang pinaka-final decision ay nasa Supreme Court pag may lumabas na TRO yung ipinasa ni Atty. Makalintal ay yan po ay maaaring matuloy. Ang sabi naman po ng Comelec sa pamuno ni Commissioner George Garcia ay anytime ay nakahanda sila. Matuloy man o hindi, walang problema. Yung inihirit nila na 10 bilyon po dahil sa hindi matutuloy yung eleksyon ay bumaba na po sa 4 bilyon. Pwede naman pala, partner. Ang mahirap sa mga sangay ng ating pamalaan, kumakaingi ng Para mga... circus, no? Pabago-bago. Kumakaingi ng pondo, ay ganun-ganun na lang. Pwede naman pala 4 bilyon. 10 bilyon ang hinihingi. Iba pa yung mga confidential na mga, na mga pan. Yung mga pondo na hinihingi. At yung bawat mga kagawaran ng ating gobyerno, walang iniisip kung paano hihingi ng malaking pondo sa ating gobyerno na alam naman nyo na tayo hinaharap hanggang ngayon sa pandemic at kahirapan na dapat po ay ang mga pondong sinasabi nyo, inihirit nyo, inihingi nyo, dapat ay focus sa pang-edukasyon, pangkabuhayan ng sambayanang Pilipino para magkaroon tayo ng patuloy na kaunlaran at makatikim naman ng kaginawahan ang ating mga kababayan. Tama, oo. Kaya nga, partner, nabanggit mo yung mga pera na yan, no?
Alam mo ba na bawat Pilipino pala ay hindi pa May rin utang. pinapaanak, may utang ng mahigit 100,000 Oh, na 100,000 piso na utang. 191,000 bawat isa. Oo. Kaya yung anak mo, isipin mo palang gawin. May utang na yun. Yeah. Iisipin mo pa lang. Kaya yung iba, hindi nagagawa. Uy, may Oo. utang to. Oo. Magisinilang ko. Oo. Kasi, grabe po, nalubog tayo sa utang. Oo. Ang tanong, bakit po tayo nalubog? Mm-mm. Sa nagdaang pandemic, marami pong gastusin. Regarding sa mga nga, yung pagsalba, panlaban sa pandemic. Andyan naman po kasi, natuto naman, at yun ay naging viral, yung mga overpricing, na mga gamit, para sa kontra COVID-19. Andyan po yung paglulustay ng mga pera ng ilang namumuno sa ating pamahalaan na iyan ay nauwi talaga sa pagkakalubog ng ating bansa sa utang. Kasi marami pong mga sekretary na talagang walang inisip kung paano magkakaroon ng paano sasandukin yung kaban ng yaman. Yun. Dapat sa ating mga namumuno, makonsensya kayo. Magkaroon kayo ng delikadesa. Dito sa panahon na ito, wala nang delikadesa. Wala nang konsensya. Wala na konsensya. Wala na. Tuloy ang laban. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya nila sa pagsandok ng pera ng taong bayan. Kaya si Juan de la Cruz, nagkakandakuba na, ay wala pa ring resulta kung ano ang magiging magandang resulta ng buhay ng sambayan ng Pilipino. Na ayon naman sa ating mga kababayan na talagang sila sa survey ay marami pa rin ang hindi umaasenso. Marami pa rin ang naghihirap. Bagamat ang ilan ay merong umaasenso, ngunit ilan-ilan lang. Tama. Okay, partner? Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Patrolyo Express Online. At ang inyong napapakinggan ng inyong lingkod, Boy Sumaway. At Jujan sa labo po ata. Hanap buhay muna tayo, partner. Yeah. Sa mga naghahanap ng metal scraps, mangyari lamang po na tawagan at kontakin si Mrs. Emma Resus sa numerong 0917-418-7247, ang may-ari ng Emrest Trading. Sila po ay nagbabuy and sell ng mga metal scraps at kung nais mo maging investor para sa mining and heavy equipment, mag-text o tumawag sa 0917-418-7247 and look for Mrs. Emma Resus. Ang Emrest Trading po ay matatagpuan dyan sa Tansa, Cavite. Okay. Okay. Ikaw ba ay naghahanap ng upholstery shop? Magtungo lamang sa Samis Upholstery Shop na matatagpuan sa kahabaan ng Arnaldo Highway sa Purok 2, Sitio Sulucan, Barangay Santiago, General Trias City, Cavite. Hanapin lamang si Mr. Sammy Conda or Samuel Conda at mag-text o tumawag sa cellphone number na 0947-781-8318 or 0955-587-7669. Sila ay gumagawa ng made-to-order na sopa, upuan ng motor, cover set, set overhaul repair, flooring carpet, trapal ng owner, bubong ng owner, radiator repair, set cover ng mga kotse, jeep, bus, at kung ano-ano pa. Okay, at kung may problema ka sa upholstery, ay wala na. Matatapos na inyong problema. Magtungo Tama. lang sa Sami Upholstery Shop. Yan, oo. Okay, partner. At kung gusto nyo pong magpa-anunsyo sa inyong maliliit na negosyo, Yes. o ano pa man yan, ay kontakin lang po si partner. Yes, 0975-716-7255 o mag-message po kayo sa akin sa messenger ko. Okay, Oo, yes. At alam mo ba, partner, na may tawag dito? May nasagip na 23 time national na nagtatrabaho daw sa Pogo. Oo. Bali ilan lahat? 23 lahat sila. Kaya yan ano na lang, i-deport na lang sila. Kasi Ayun, nga, siyempre, oo, mas the best nga niyan. buti nga nasagip. Oo, Alam mo marami naman, kasi diba? nga. Oo. Alam mo naman, di ba, ang nangyayari ngayon sa mga nagtatrabaho sa Pogo. Ayun naman sa Dole, Mm. once na totally na ipadlock o naisara yung
mga tanggapan ng Pogo, Mm. yan man ay license or hindi, yan ay yung 23,000 na mga Filipino worker ay gagawin nila ng paraan para mabigyan ng pagkakakitaan, mabibigyan ng trabaho. Kasi mahirap na maiasa sa sugal ang ating bansa. Na alimbawang meron man konting kapakinabangan, marami naman pong naidudulot na kriminalidad o ay hindi po maganda. At ayon naman sa ating Pangulo ay dapat ay pasiglahin ang turismo sa bansa. Dahil isa po yan sa malaking nagbibigay ng tulong at dagdag kaban ng yaman ng ating gobyerno, ang turismo. Kaya dapat ay alagaan yung mga tourist spot dito sa ating bansa. Dahil maraming nakaambang mga Chinese national at iba pang mga foreigner na pupunta po rito para bisitahin ating magagandang tanawin, mga tourist spot. Ang turismo ay malaking kahalagahan sa isang bansa. Maging dito sa ating Pilipinas para tayo'y dayuhin at dito ay magkaroon ng karagdagang income ng ating bansa. Di ba? Yes. Kaya huwag pabayaan yung ating mga tourist spot, yung turismo sa ating bansa, palawakin, pasiglahin. At yan ang magandang may tutulong natin sa ating gobyerno. Totoo yan, partner. At syempre ngayon, natutuwa, meron tayong galing niya sa remittance ng OFW na nasa loob ng $23.34 billion na naipasok na dito sa bansa. Kumbaga, partner, yan kumbaga sa kabila ng pagbagsak ng piso, malaking tulong. Malaking tulong din naman talaga yung mga ating OFW, yung ating mga buhay na bayani. Ayun, yung mga remittance nila, mga dolyares nila, na dito po ay malaking tulong. Nakakadagdag po ng income sa atin. Kaya po tinaguri ang mga bayaning buhayan. Mabuhay po kayo. Mga OFW, yung mga Pilipino. Kung saan man kayong dakong Pilipino, na kung saan man dako kayong mundo, na kung saan maraming Pilipino. Mabuhay po kayo. Kayo ang tinitingala at bayaning Pilipino dito sa ating bansa, bansang Pilipinas. Dahil kayo ang nagsasampa rito ng mga remittance, mga dolyares. Bagamat tumina ang peso, bumagsak versus dolyar, ay kayo ang nagsasalba. Mabuhay kayo at ingatan nyo inyong mga sarili at dyan po ay alam namin na malaki ang kinaharap nyo, ang pakikipagsapalaran nyo. Mapalayo man kayo sa inyong pamilya, ang gusto niyo mabigyan ng magandang kinabukasan. Okay, good luck. Mabuhay po kayong lahat. Tama. Okay. Shout out sa ating kaibigan dyan sa Cavite City, kay Mayor Denver Chua. Siyempre partner, marami siyang mga nagagawa ngayong Alam mo ba yung Montano Hall? Dating yan Montano Hall? Oo, talagang yan partner yung grandstand dyan. Talagang ganapan ng event. Oo, ngayon ay inapaayos ng ating Buting Mayor. Buting Mayor dyan. Denver Chua. Siyempre, yan ay siyempre, kasama rin niya yung ating Vice Mayor Raleigh Rosit. Yan. Ayun. Oo, kaya nga natutuwa yung mga Caviteños na talaga namang bumabalik na naman. Kumbaga nabubuhay na naman. Oo. Dahil sa kasi Team bata, Unlad. mga bata mayor, vice mayor, bata. Team Unlad. Oo, kaya kumbaga mga mga agresibo sa paggawa ng programa at proyekto. Mamantakin nyo sa tagal ng panahon na maraming naupong mayor, hindi nabigyan ng yung simpatya o silip yung Montano Hall na laging ginaganapan ng event na dapat ay i-develop. Ngayon po ay gagawin na sa pamuno ni Mayor Denver Chua. Mabuhay ka, Mayor Denver at Vice Mayor Raleigh Rosit at buong konsyal dyan. At yung iba pa na yung kanilang proyekto ng aking final na-interview, si Vice Mayor Raleigh, marami silang proyekto na gagawin dyan. Unang-una nga yung public hospital. Yan. At siyempre yung suporta ng mga programa sa mga senior citizen, sa mga kabataan. At saka yung mga programa na makakatulong sa mga Caviteño. At yung iba pang mga proyekto na dapat na i-develop at yung mga karagdagang proyekto pa dyan sa Cavite City. Mabuhay po kayo at sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Tama. At yung
may pagpatuloy nyo yun yung magandang hangarin at panunungkulan dyan sa lungsod ng Cavite City. Bukod po dyan na partner, meron pa siyang programa, no? Yung programa at suporta para sa mga PLHIV or people living with HIV. At syempre, kasama yung pamilya, pinag-uusapan yung mga nakakabahalang sitwasyon o pagtaas ng datos sa syudad ng Cavite. Maraming datos ng HIV. Oo, yan ay plano para sa mga susunod na araw at buwan kasama ang City Health Office sa panguna ni Dr. Baron City HIV Coordinator Ma'am Sara B. Heron and Dr. Jenny De La Cruz and committee ng Health Counselor Maulu. Yan. Si Kasala Maulu pala ang committee niya ay sa health. Ayun. Oo. Maganda yan. Actually, hindi lang dapat yan dapat all. Dapat tingnan natin kasi yung HIV po talaga ay marami. Kumakalat to. Dahil nga yan sinasabi natin na yung hindi wastong pakikipag-ugnayan ng ating mga kababayan na basta-basta na lang po nakikipagrelasyon na hindi nila alam na yung kanilang magiging karelasyon at makakatalik ay may HIV positive. At yan po dapat na matulungan natin. Yung mga biktima po niya na ayaw po nila mangyari yan. Meron naman pong center, yung pinaka main center ng mga HIV positive, may mga sakit. Kaya dapat talaga pairali ng mga LGU sa mga bawat lungsod at bayan na i-active yung kung paano matutulungan yung mga HIV positive at yun nga sa programa ng mga LGU. Pag ang LGU kumilo, madali at makokontrol. Makokontrol at magagampanan kung paano yan ay mailagay sa wasto at magkaroon ng kagalingan yung ating mga kababayan. Dahil nga siyempre, alam naman natin na hindi naman nila kagustuhan yan. Di ba, partner? Kaya nga, nakaano rin yan. Kumbaga, awareness din sa mga, kumbaga, gusto magkaroon ng karelasyon. O, meron kasing tawag natin, one night stand. Pero hindi natin alam na yung palang tao na yun may sakit. Di ba? Kaya, maging tayo, kumbaga, aware tayo. At syempre, maging honest tayo sa partner natin. Yun yung honest. Yung honest parang wala na. Kasabay ng delikadesa yan, tsaka konsensya honest pagkakaharap. Hindi nga naman yung honest. Pero may natitira pa rin. Hindi nga sinasabi natin na gano'n na lang. Kaya, congratulations po kay Mayor Denver Tua sa kanyang tagumpay sa kanyang 100 days. Ayan, mabuhay po kayo. 100 days na panunungkulan bilang alkalde po ng syudad ng Cavite. Ayun. Congratulations po. At yun lang partner. At tungo na naman tayo sa mga nangyayari sa Alam mo, partner yung issue po na sinasabi yung mga kapulisan na nagtungo po sa bahay ng mga media at sinasabi na alam nila address. Ang sabi naman po sa tagapagsalita ng PMP kay spokesperson na Versosa na sinasabi na hindi naman po sinabing puntahan nyo ang bahay ng media. Ang sinabi makipag-communicate kayo. Hindi sinabing tukuyin nyo. Kaya nagkaroon ng miscommunication. Na isa po yan sinasabi ng mga samahan ng mga mamahayag sa buong Pilipinas na iyon po ipaglabag sa karapatan ng pamamahayag. At yan ay sinasabi naman na meron pong iba't ibang samahan naman. Andiyan ang KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. NPC. Yung MPC, National Press Club. NUGP, National Journalists Union of the Philippines. At iba pang samahan ng mga press club. Na dapat po ay magkaroon ng press con. Kung gusto nyong malaman ang kalagayan at gusto nyong malaman kung anong karaingan ng mga mamayag, ay magkaroon kayo ng pagpapatawag. Sa bawat region. Tinatawag nating media night, partner. Pwede yun, iba naman yung media night, partner. Kasi parang pangkasiyahan yun yung sinasabi natin,
seryoso tayo. Ade. Kasi yung media Kasi night, gusto mo magkaroon ng party-party, Hindi yung mga naman party-party Oo. ang nasa isip ko. Ang nasa Oo. isip ko lang, parang yun nga, magtitipon-tipon ng media at magkakaroon ng kamustahan. Pwede naman yun eh. Pero wag night. Oo. Kasi pag media night, gabi kasi yun eh. Parang iba. Nasa isip ko party, Iba hindi pakinggan ganon. Iba pakinggan media night. Hindi dapat yan, maga, tanghali, hapon. Day media, parang ganyan. Yung press con. Ang importante press con. Oo, sige. Para malaman ang hinaing ng mga media. Hindi po yung tutukuyin nyo, titignan nyo, pupuntahan nyo sa bahay, Oo. at sasabihin nyo, alam nyo ang bahay. Mali po yun. Kaya dapat ay magtulungan ang PMP. Pag kayo nakakagawa ng mabuti at kayo ay may karangalan, kami ang nagbubunyag. Kami ang nagpapakalat. At pag kayo ay may kailangang ipahiwatig programa, kami rin pong mga media. Kaya nga yung kay BBM, ang ating Pangulong BBM na sinasabi, media, pulisya, gobyerno, magkakatuwang. Pag walang media, hindi po maganda ang isang gobyerno. Mas hindi maganda kung walang kapulisan. Di ba? Ang peace and order. Mas hindi maganda kung walang nanunungkulan. Tama. Walang control, walang programa, walang proyekto. Kaya dapat magkaisa. Magkaisa. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. Yun. Parang si BBM lang. Siyempre. Talaga naman tayo. po. Idol natin, idol. Kaya nga, sabi nga, ang pati nga Amerika, nababahala sa atin. Ikinababahala din nila yung pagpatay sa ilang media. At syempre yung paghaharas sa mga taga-media. Ayun. Kaya, isipin mo, taga-ibang lugar na nababahala sa ating partner. No? Kaya, sabi nga natin, ingat po tayo sa kung ano man yung aksyon na ginagawa natin. Oo. Huwag naman sana mangyaring muli. Nung nakaraang martial law, Mm-mm. na sinikil po ang karapatan ng mga mayag at mga media. Maging TV, periodiko, at wala pa actually social media. Mm-hmm. Ay dapat po ay ngayon naman sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na may freedom of speech, may freedom of press. Tama. Na tayo ay pwedeng magayag basta yun nasa katotohanan. Tama. Kasi po maraming lumalabas ng mga fake news. Ang mga fake news niyan po ay talagang masasabi natin, kasi high-tech na tayo. Maraming social media, maraming walang magawa na naglalabas ng mga fake news. At yan po ay makukontrol na po yan. Mawawala na ho yan. Tama. At ginagawa ng paraan ng ating gobyerno. Yung SIM registration. Yun lang po, isara na po yan. Na malaking tulong na mababawasan yung mga scammer. Yung sinasabing text ka, nanalo ka sa contest, hindi ka naman sumasali ng contest, paano ka nanalo? Oo. At sinasabi, ikaw ay nanalo sa raffle, hindi ka naman tumate sa mga raffle, di ba? Marami po yan. At yan ay mababawasan na sa pamagitan po ng inapruban ng Kamara, Senado at ng Pangulo yung SIM registration. Tama. Okay, partner. Kaya, alam mo, partner, yung nabanggit mo yung SIM registration. Kasi marami rin talaga ang maapila na ayaw nila ng SIM registration. Ang sabi naman ng NTC, National Telecommunication Company. na Telco. yung mga ganun daw, yun yung mga may itinatago. Yan. Halimbawa, sa isang araw, lima magte-text sa'yo. Siyempre. Iba-iba pangalan. Nabasa naman ang message, nalaman naman ang message mo. Awa yun. Yun talaga. Hindi iba, may transaksyon. Lalo na, kung ang transaksyon na illegal, mabibista yun. Tama. Yan ang mga ayaw. At yung iba naman, na sinasabi na may inililihim matindi at dadaanin sa text, malalaman din. Kaya nga, yan po ang kumokontra. walang maitatago. Wala nang may inilihim talaga. Kung ikaw ay illegalista, transaction nyo regarding sa illegal na droga, makikita rin din. Ayun. Kaya nga, wala ka talagang kasi, kumbaga, yung transparency. Makikita yung mga, wala ka nang, may tatago. hindi mo na maitatanggi. Ayun. Wala naman kayong ibang gagamitin communication. Oo. Yung cellphone lamang. Di ba? Tama. Alanganin namang
pwede sa email, yon sulat. Mga ganun na lang. Kita pa rin yan, partner. Kasi Eh, email sulat, yan, sulat kamay, ihuhulog sa koryo. Oo. Yun, hindi. Yun ang gagawin siguro ng mga illegalista. Pag may mga transaksyong illegal. Di ba? Oo, Kasi pa. kung dadaan sa mga telecommunication, at Mahuhuli. yan ay mahuhuli. Excuse. Talaga naman, oo. At saka, alam mo, partner, okay, may iba tayo, no? Alam mo, partner, marami ngayong kabataan, naalala ko kasi, na maraming kabataan ngayon ang, marami pa rin yung, baga nabubuli sa, online. Yung cyber harassment. Ayun na nga, isa na nga yun eh. Yung mga bully-bully na yan, mawala na yan. Oo. Bully-bully, baka kanta na lang yan. Bully-bully. Ganun na lang. Ano ba? Seryoso tayo. Hindi, Kasi alam mo, kaya nga may SIM registration, partner. Hindi na nga mauusi yan. Yung hindi. bully-bully, tsaka yung mga... sinasabi ko sa online yun, partner. Hindi sa mga SIM. ano ba online? Telecommunication din yon. Malalaman din. At saka yung mga eyeball, Yan. mawawala na yan. Marami ang nabibiktima. Natatagpuan na lang, napatay, gano'n, na pinagsamantalahan. Dahil yan ay sa pamagitan po ng eyeball yes. ng mga kabataan. At maiinit po yung ating mga kabataan na mahilig po talaga sa mga eyeball, yung communication, regarding nga po sa ika nga tayo ay high-tech na. Di ba? Yes, oo. Ay, mga magulang naman, tingnan, subaybayan, tingnan natin at pag-aralan natin kung ano mga ginagawa ng ating mga anak sa araw-araw. Dahil baka yan ay naliligaw na at ika nga yung masyado ng yung bisyo sa paggamit ng mga gadget ay maaaring mapahamak. Di ba? Oo, kasi sa gadget, sa mga lalo sa mga Facebook, marami kang makikilala dyan, partner eh. Na bagong kakilala, kahit na sabihin natin malayo yan, nasa ibang lugar yan, din pa rin yung kalokohan eh. Siyempre. Kaya nga, ang mga kabataan, magduda ka pag yung anak mo, lagi nakakulong sa kwarto kung anong ginagawa, lagi niya pong bibisitahin. Kasi ang mga anak natin, pag nasa loob lagi ng kwarto, tahimik yan eh. May ginagawang... Pero na lang. May ginagawa. Pero na lang, Panther, ang nagkulong sa kwarto, nagdala ng maraming pagkain. Yun, kumain. Tataba naman ang gusto. Yun, merong ganun. Kasi, kung nagkulong sa kwarto, gusto mapag-isa. Yung pala, iniisip kung paano yumaman. Katulong din sa ano yun, ha? Yun yung anyway, partner, baka meron ka pang, kakamustahin, shout okay, out ka. at happy listening po. Happy viewing, sa inyong lahat. At hindi ko na po isa-isahin. Sa mga Xerox family, happy viewing, happy listening. At mabuhay po kayong lahat. At sana po nakapagbigay kami sa inyo ng mga pagbabalita at mga kaganapan pangyayari na binigyan po natin ng komentaryo. Sa programang Patron News Express Online. Ang inyong pong napakinggan, ang inyong lingkod, Boy Sumaway. At ako naman po, ang inyong lingkod, Julia Salabo po at God bless po sa ating lahat. Yan.